Opo, pangalan ko po yan at pirma ko. Okay. So bago niyo po sagutin itong mga dokumentong ito, for sure excited ang mga Pilipino, nakilalanin muna kayo. Kayo po ay dating PIDEA agent. Kailan po kayo nagsimulang magtrabaho sa PIDEA or kung dati ba kayong pulis, pakibigyan mo niyo po kami ng background ninyo, sir. Dati po akong pulis at ako ay na-recruit sa Philippine Drug Enforcement Agency ni dating PIDEA Director General Junicio Santiago noong 2009. Okay, 2009. So nagsimula kayo sa PIDEA 2009. Investigation at siguro yung doon ko na lang po sasagutin yon. Ngayon po, doon sa mga iba itatanong niyo po, baka yun pa pwede ko pong sagutin kung ano po, marapatin po ninyo. Okay, sir. Okay, naintindihan ko po. Sige, didiretso na po ako, sir, sa aking tanong. So, gusto ko lang po i-identify po ninyo itong mga dokumentong ipapakita ko sa inyo. Familiar po ba kayo dito sa dokumento na ito? Opo, yan po yung pre-operation report na isa sa mga tawag dito. Alam na nung PIDEA Manual of Operation bago magsagawa ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Okay. So ito po ay dated March 10. Alright? Artificial intelligence. Hindi ho ako familiar doon sa mga ganong okay, sir. So kasi po, nung inilabas ko po itong mga dokumentong ito sa aking Facebook account, dahil ako po ay nabigyan nito ng mga random, ang tawag ko nga po, puting aso, informante, na sinasabi na si Marcos Jr. ay muntik nang ma-raid noong panahon na ito, noong 2012, noong 2012. Pero nung inilabas ko po ang dokumentong yon, ay sinabi ng PIDEA agent, PIDEA chief na si Lazo na ito daw po ay AI generated or fake or gawa-gawa lang using the new technology. Ibig nyo bang sabihin yung AI generated, computer generated? Yes, computer generated, not original, peke, gawa-gawa ni Maharlika. Ito po ba, ginawa ko ba sa tingin niyo? Hindi po. Sa pagkakatanda ko nga po, ako po yan. Kaya lang, meron ho kasi akong dyan sa mga Director General Moro Lasso patungkol po dun sa declassification ng mga classified information na naandyan sa mga dokumento na yan. Ito yes, pong, yan pong mga dokumento nyo niya, pagpaumanhin po ninyo, yan po hindi po para sa sa publiko. Yan po ay dapat nasa pag-iingat ng gobyerno, lalo na doon sa intelligence unit kung saan po dapat nandun yan. Okay. Yan po, ganun po yun. Kaya nga sumulat po ako para papanagutin yung mga taong nasa likod ng pagpapakalat yan at para na rin po maiwasan maulit batas o mandato na iniatang sa kanila. Patungkol po dyan dun sa mga taong nandyan po bilang subject ng operation ng PIDEA. Okay. Sir, bago po tayo dun sa letter ninyo sa kay Lasso, sa Senado at sa Presidente, gusto ko lang pong isa-isahin itong mga dokumento na ito. Dito sa cover letter, sir, kasi napansin din po ng netizen ito, kaya pinagdudahan din nila na ito daw ay AI generated. Unang-una po dito, ang address ay magkaiba. Alright? Dito sa IIS, ano pong ba ibig sabihin ng IIS? Remind me. Investigation? Intelligence Investigation Service po. Okay, intelligence. Okay, that's good. So, subject, reported nefarious activities of Maricel Soriano and Maria and Bongbong Marcos, alias Bonget, March 10, 2012. So, natatandaan niyo po ito.
itong memorandum na ito? Opo. Okay. Sabi dito sa cover letter, this has reference to the reported nefarious activities of Maricel Soriano and or alias Maria of Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos alias Bongit with unknown address. Number 2, a confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequent seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above-cited condominium. Okay? So bago ko ito tapusin, dito po kasi sa dito sa pre-operation report, ang nakalagay po kasi na address dito ay 4C. So, dito sa cover is 46C. Ano po ba talaga ang tamang address? Verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. Okay, sir. Then, nakapirma po kayo dito. So, sa makatuwid, hindi po siya AI. So, ang tanong ko, bago po ba isinulat ang memorandum na ito na nakasaad dito, nakasalaysay, base sa mayroong confidential informant na pumunta sa inyo, ano po ba ang dalhin niyo po kami doon sa panahon na yon na bago ito tinipe itong memorandum na ito. Ano po ang namin yung kung sino yung agent on case doon sa sa confidential informant. Sa kaso niyan, sa pagkakatanda ko, ay kinunan ko ito ng ng deposition of witness. Kaya ko po sa nanigurado din ako nung panahon na yon, gawa ng sa bigat ng mga personalidad na ipinakita sa akin na downloaded computer printout na mga litrato. Talagang kaya nagpasya ako noon na i-reduce ko siya doon sa sworn statement at kasabay na rin nung paghamon ko doon mismo sa confidential informant na kung handa ba niyang panumpaan at lagdaan itong itong kanyang ibibigay na impormasyon. At yun nga nangyari, bali kinunan ko siya ng statement na umabot kami ng gabi nung kinunan ko siya. At yun, matapos doon, ginawa ko yung memo. And kinabukasan nga nung Junior, meron po bang ipinakita sa inyo ang confidential informant na pictures na naka-attach dito sa mga dokumentong ito na supposedly nasa nakatago sa PDEA, PDEA office? Wala pa po ba sa inyo yung mga litrato at saka yung kopya ng affidavit? Wala pa po. Baka parating pa lang. So gusto ko po, meron pong litrato. Meron pong litrato, wala pong video. Kasi yung pong litrato na yon nanggaling po doon sa cellphone ng reporte o nung confidential informant. At doon nga po, kaya isa po doon sa naging motivation ng inyong lingkod para itong trabaho na ito ay idokumento, doon pa lang initially na-convince na ako na maaaring ay totoo yung report. Kaya nga doon pa lang sa litrato, iba't ibang pagkakataon at iba't ibang okasyon na nung makita ko yung litrato, yun pa rin. Pero sa kabilang banda, nung ipakita niya yung litrato, isa-isa ko talagang tinanong yung confidential informant during nung pagkuha ko ng kanyang testimonya. Pina-identify ko kung sino ito. Meron siyang nakilala, meron siyang hindi kilala, o meron siyang hindi pinangalima.
Mga 5 picture. 5 pictures. So, doon po sa iba't ibang pagkakataon, iba't ibang location. Ayon So, doon when you sa say, confidential information. ayon sa confidential at saka litrato, doon po ba sa litrato, kung babalikan natin, nakikita na may mga sumisinghot ng... More or less 5 yun. So doon po sa litrato, kasi dito, based dito sa report nito, allegedly, frequently seen inhaling white powdery substance. So doon po sa picture na yon, meron silang sinisinghot na white powdery substance? Opo. Wow. Wow. So, grabe. So, ang tanong, ang pinakamalaking tanong, nasa PIDEA pa kaya yun? Kasi supposedly, Doon ko po iniwan yun kasi may mga ongoing targets kasi. At saka makakapahamak ng buhay ng ahente o ng sino mang inosente. Pero yes, naintindihan ko po kayo. Pero siguro dahil sa sobrang galit na rin siguro ng mga taga-PIDEA mismo sa loob dahil sa malupit na nararanasan nila ngayon sa panahon ni gobyerno ni Marcos Jr. Kaya yun din po siguro yung nag-trigger sa kanila na ilabas itong report na ito na supposedly confidential para malaman ng taong bayan na ang namumuno ngayon na si Marcos Jr. ay talagang supposedly ay aarestuhin na dapat, dadamputin na dahil sa kanyang pagkasangkot dito sa pulburo na ito, na yun po ang term ko, paumanin, dito sa naganap na sesyon na inireport sa inyo ng confidential akin na itong operation na ito, supposedly na pagdampot kay Maricel Soriano at kay Marcos Jr. noong 2012 ay pinigil ng isa sa pinakamataas o pinangalanan ko na nga na Executive Secretary ni dating Pangulong Noynoy Aquino na si Paquito Ochoa na partner sa law firm ni Lisa Marcos na ngayon ay First Lady na. So, kaya niyo po bang sagutin yan? At kung hindi, maintindihan natin. Tama po ba yan? Yung impormasyon na nakarating sa akin? Pagpaumahin po muna ninyo at hindi ko po muna masasagot yan. At ano na lang po natin dun sa Senado sa mismong formal investigation na gagawin ng Senado. Pero masasagot niyo po ba na talagang may pumigil dito? May pumigil. Pero hindi ko muna po sasabihin yung identity ng mga tao nasa likod niyan at doon na lang po sa Senado. Pagpaumanhin niyo po yung... Personalities are frequently using illegal drugs inside unit for the C. Na-correct nyo na yon, typographical error. Ang tamang address ay 46C Rizal Tower Building at Rockwell, Makati. So, dako na po tayo dito sa authority to operate. Again, wala ngang control number, na-explain nyo na. So, actually, ito pong nakalagay dito, under 1, 2, type of operation, check appropriate box, surveillance. Ano po, paki-explain po dito sa aming mga ordinaryong Pilipino. Ano po bang ibig sabihin yan sa first part? Surveillance, X, casing X. Opo, ano po ba? Ganito po yan. Ang pre-ops at yung authority to operate, isa po doon sa mga requirements ng PIDEA Manual of Operation. Hindi ka pwedeng mag-conduct ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Surveillance, casing surveillance, entrapment operation or bypass operation, no? Service ng warrant or search warrant. Hindi ka po pwede na... Kailangan nyo ng ebidensya, pinabalik nyo doon kung saan nagsisesyon ang nire-report niya na si Maricel Soriano at si Marcos Jr., pinabalik nyo yung confidential informant doon. Dumating po ba kayo sa point na pinapunta nyo siya doon para kumuha ng watery substance sample for chemical testing? Nakakabalik siya doon sa area, no? Pero yung sasabihin natin pinabalik ko po siya, hindi po kasi pinayagan yung operation eh. Kasi kung
kung kasi hindi po kasi po pwede. Kinakailangan covered kasi talaga nung ano yun eh. Covered nung ano magiging irregular sa Process. part ng namin ano. Sa part namin ano. Pero kung kasi siya naman nakakabalik eh. Nagkaroon pa ng after niya nagkaroon pa ng sir. Sabi niya ganito ganyan. Meron pa siyang dinideklara eh na ano pero wala eh talagang Mga walang personalities. magawa dahil hindi nga pinayagan. Sir, matanong ko lang kasi alam Pero doon sa preparation, lalo na doon sa ano no, yung pagkakakuha ko ng deposition ng witness, ito po yung isa ro sa requirements sa application ng search warrant. Papunta na po talaga doon eh. Okay. Kumbaga sa ano, kapag ako kumuha ng deposition, diretso ito doon sa application para hindi na paulit-ulit eh. Nung tinipa ko yung deposition of witness, naandun na yung ano niya, talagang naisulat ko na yung kanyang personal knowledge. Nagkaroon na ako ng ano no, ng information doon sa mga declaration niya. Identify ko kung sino-sino itong mga tao na to at saka yung litrato. Ang kulang na lang diyan, halimbawa kung natuloy yung surveillance ano, ang kulang na lang diyan is yung application. Kung susunod yun kung sunod-sunod po yung gagawin diyan. Application ng search warrant, ihaharap ko siya doon sa executive judge na mag-i-issue ng search warrant at yun kung pinayagan ng ano no ng higher ups noon yung operation. Talagang sasaltuhin namin yung condominium unit diyan sa Rockwell. Okay. Sir, sinabi po ba ng higher ups kung bakit hindi matuloy ang pagre-raid kay Marcos Jr. at kay Maricel Soriano noong March 11, 2012? Opo. Bale, sa Senado ko na lang po i-divulge lahat. Sasagutin. Okay. Opo. Pasensya na po. Naintindihan ko po kayo, sir. Okay, dadako po ako dito sa number 5 ng authority to operate. Okay, number 5. Ang nakasaad po dito, sir, ay team leader / contact number agent. Kayo po to, Jonathan A. Morales. Mayroong, I think yung number na ito is number ano po ninyo. Yung number ko po dyan? Anong number ko? Ito. 5. Ayan po. Ano po ba ibig sabihin ng number na yan? Hindi, yung number ng telepono. Ay. Phone number po ba yan? Phone number yan? Opo. Sun po yan, Sun. Sun Cellular. Wala na. Sun wala na to? Cellular. Ano po ba ito? Government issued number o personal number Hindi nyo? po. Ano po yan? Line po yan. Line. Line dati. Opo. Yung mga numbers po dyan, plate number po nung sasakyan namin. Okay. Yun po, Sir, 850, yun po yung number no controlling number nung Mazda 3. Pakitingin